Breaking news po. Sus ko po. Ito na naman po ang mga maiinit na mga balita. Diba, tinapik po natin si Kiko Matching. Ang ilog, wow! Ang dagat, wow! Bulaga! Dito po mga kababayan, itatapik po natin si Ben Tulfo. Nako po, Ben Tulfo, makinig ka. Dito po, mukhang umeepal ka din. Na tila walay ka na binibira mo itong Blue Ribbon Committee na akala mo nagmamagaling ka din. Yan ang sinabi ng Net25 na feeling mo walang ginagawa ang Blue Ribbon Committee. Hindi mo man diretsahan na sinabihan si Senador Marcoleta, pero parang dinidegrade mo ang ginagawa na investigasyon dito. Hala ka, kasama yung kapatid mo na si Raffy Tulfo at Erwin Tulfo na puro pasikat din. Ngayon mga kababayan, panoorin natin itong sinabi ni Senador Marcoleta. Binubugbog na naman kasi tila naiinggit ang mga palaka na mga inggitera. Ito yung nangyayari mga kababayan nagkakaroon ng inggitan kasi nga po, parang lumalabas po dito, nasasapawan sila ng isang Marcoleta. Halaka! Mga inggiterong palaka! Halaka! Mga kababayan, yan po ang mga sinasabi ng mga netizen na patuloy na sumusuporta sa kakayanan ni Senador Marcoleta dito sa Blue Ribbon Committee. Halaka! At dito naman mga kababayan, si Kiko Pangilinan, nagmamagaling. Si Ang Dagat, gustong magtayo ng panibagong Blue Ribbon Committee. Halaka! Ate Showy, baka anuin mo yung asawa mo. Mukhang nag-e-epal na naman. At tupagin niya yung agriculture, yung pagpapatubo ng mga mais na mga palay at mga kamote. Magtanim na lang ng kamote. Si Kiko Matching. Yan ang sinasabi ng mga netizen. Halaka. Gusto ding makisawsaw. Sabi niya, dito ako sa flood control. Mas viral kasi. Ayaw ko muna sa agriculture. Halaka. Kaya dito mga kababayan, pakinggan po natin ang mga tirada ni Senador Marcoleta mula kay Ben Tulfo na nagmamagaling. Maangas lang pagka mga problema ng mag-asawa parang Raffy Tulfo at Erwin Tulfo. Ngayon po, sabay-sabay, panoorin po natin kasi sabog-sabog ang mga ito. Lahat ng mga gustong patumbahin, gustong walain at gustong walang hiyain si Senador Marcoleta ngayon, pinagbuhol-buhol yung Senador Marcoleta. Halaka, eto na po. Senator Rodante Marcoleta, Sen, masayang hapon po sa inyo. Palagi nyo kasing sinasabi yan, kaya ang daming naiinggit Inggit na sila. Sen, wala tayong magagawa. Ganun talaga Oo nga, pero dapat walang ganun ano? Hindi, Sen, kayo sa inyo po, wala yun. Pero sa amin ni Nelson, kailangan namin sabihin yun, Sen. Alam naman namin yung pagiging humble, nasa sa inyo po yun. Pero alam mo, totoo yan, Jen. Yung halimbawa, bagong opening ng klase. Oo. Tapos yung bago mong classmate ay ang galing mag-recite. Oo. Pag tinawag ng teacher, may sagot ka agad. Oo. Tapos pagka hinanapan ng assignment, may assignment, kinainggitan talaga yan Totoo po. Nangyari sa akin yan nung... Ikaw ang kinainggitan. Bagong transfer ako kasi nasanay ako ng ganong trabaho. Kaya hindi natin may alis sa bagong pasok na senador sa Senado. Na-intimidate siguro sila sa Nelson. Maring may ganon. Kasi yung magkakaklase, magkakakilala na sila. Totoo po. Bigla ngayong may dumating na bago, transfer
Aba, kung mag-recite, talagang akala mo minemorize niya yung buong chapter. Yun. Ay, ma-unsettle lahat ang mga kaklase mo ron. Totoo po. Magkakaroon na ng inggitan dyan. Ayan, at kung ano-ano ng intriga. Ang tawag sa iba niyan, para niya nabulabog ang tubuhan. Sa probinsya naman, nabulabog ang niya palaisdaan namin. Parang ganun po ang tawag dyan. Parang nag-iba-ihip ng hangin. Mga ganun po. Pero yung mga kababayan naman natin, kilala naman nila tayo dyan, ano? Wala naman tayong mga objectives na halimbawa magpasikat tayo. Nagkataon lang na nagkaroon tayo ng mandato dyan. Kailangan nating isagawa sa katuparan, tuparin, itaguyod kung anong inihingi ng mandato natin. At yan naman po ay hindi na bago. Ginawa nyo na yan. Nakita na ng publiko yan nung kayo ay nandun pa sa House of Representatives. Sen. At doon, Sen, kinainggitan din po kayo doon. At alam nyo naman, ang nangyari... Hindi ako kinainggitan. Kinasuklaman ako ron. Halos po yun. Lalong-lalo na. Siyempre, yung nakikinabang doon sa network na napasara. Totoo po kayo. Talagang halos maglupasay sila sa sa kaka-atake. Kaya kahit anong gawin mong paliwanag, samantalang yung karamihan na sa kababayan natin, halos naliliwanagan nila. Opo, naunawaan. Sila, napagkamalan silang, masasabi mong nag-aral. Kung makapag-Ingles akala mo mas mahusay pa sa mga totoo Amerikano, di ba? Pero ngayon hindi nila matanggap ang katotohanan sa likod ng pangyayari na yon. Kaya makikita mo naman kung sino-sino sila. Hanggang ngayon nga po, may kim-kim parang nanggalit sa inyo. Matakin nyo ng panahon na yun. Tinawag kayong crush ng bayan. Di ba? Pagka pinapakilala kayo dati ni yung chairman ng committee, di ba? Si Chairman Alvarado yata yun. Tapos tinawag din kayong rockstar doon. Ganun talaga, Sen. Pero pagka sila, paano nalo yun? Yun ang masakit na katotohanan. Ngayon, parang nadadagdagan pa yung ganun. Ano? At ngayon po, ituloy na natin, Sen. Yaman din lamang, tinuloy nyo na po, sinimulan nyo na yung bagay na yan. Ngayon, na kayo po ay nag-iimbestigat, nakaunang araw na sa Blue Ribbon at mayroon po motu proprio investigation. Dapat yan ang tamang wording siya ni nakaunang araw pa lang. Nakaunang araw pa lang. Kasi dami na agad. Mukhang nabulabog na agad ang tubuhan. Mukhang nabulabog agad ang palaisdaan, Sen. Hindi dapat yung nakaunang araw. Parang nanlamang tayo pag nakauna. Gano'n. Unang araw pa lang. Simula pa lang kasimple yun eh. Isang araw pa lang eh. Sa ganung kalawak na problemang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang eh. Laying the predicate pa lang. Ika nga, sabi niyo, Sen. Biglang kung ano-ano na yung... Bakit sabi nung isang... broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi nakasalamin na pang-araw. Kang mga gumagawa dyan, puro pasikat yan. Yan mga kababayan, di ba? Alam niyo po kung sino ang tinutukoy. Siyempre, yung isang pasikat na natalong senador, itong si Bitag. Nako, Bitag, mabibitag ka ni Senador Marcoleta. Kasi puro ka din puro ka din sausaw mukhang nalulungkot ka na yata sa programa mo na tila wala nang nanonood. Kaya ngayon, binira ka ni Senador Marcoleta. Kasama mo si Kiko Pangilinan na ang dagat. Ikaw kasi, wala ka namang nagagawa sa programa mo. Dito kay Senador Marcoleta, tiyak may magagawa. Itong si Ben Tulfo, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Parang Kiko Pangilinan. Ate Shawi, sabihan mo naman yung mister mo. Mukhang nananaginip. Ang dagat, bow. Wow! Mga kababayan, ang daming nagagalit kay Kiko Gusto mo namang palitan si Senador Marcoleta, magtatayo ng sariling Blue Ribbon Committee. Wow! Hala ka! Ito na po mga kababayan.
Ayan si Sana All, oh. O, di ba? Pasiklab yung mga yan. Puro epal. Ano kaya ang gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Ano? Hindi, ako naman, ako sa tingin ko, mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan nun. Kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Kasi kung kayo po ang nandun mismo, solo kayo, malamang hindi magsasalita ng ganun po yun eh. Alam naman niya na yung committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka-major na committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Kapag nagpasaring ka ng gano'n, dala mo na lahat. Totoo po. Pero kung sasabihin niya, yung nagpasikat, nag-epal, palagay ko, hindi ako yun. Tama po. Ako nagtatanong lang ako ng mga tanong na talagang very basic lang. Totoo. At sinabi ko naman doon, walang nagagranistan, walang kumbaga, huwag kayong masyadong magpasikat, parang gano'n. Ano? Totoo po. Wala tayong konklusyon na gagawin dito. Di kasi ako, ewan ko lang sa mga nakakarating din sa atin mataas po respeto sa inyo nun, Sen well, meron lang siguro kayong mga miyembro ng inyong komite na baka yun na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Baka naman po ganun lang. Yung miyembro ng committee ko, kapatid niya Teka, yun ang problema natin. Di ba? Binabatikos mo yung Blue Ribbon Committee. Nandun yung kapatid mo. 2 pa. Puro pasikat din. Yun ang sabihan mo, puro pasikat. Erwin Tulfo, maka-English. Hindi naman bagay. Puro pasikat din, lalo si Rafi Tulfo. Pagka away mag-asawa, ang galing-galing. Pero dito, gusto ring makisawsaw. Yan ang sabihan mo yung 2 mong kapatid. Na sila yung mga paepal dyan. Huwag mong sasabihan na si Senador Marcoleta, Ben Tulfo, ang nagpapasikat. Ikaw yung pasikat. Ayan, sinabing paepal ka at inggitera ka, Ben Tulfo. Ayan tuloy. Nabigwasan ka tuloy, ikaw yung nabitag. Imbes na ikaw yung mambibitag. Ikaw yung nabitag ni Senador Marcoleta. Hala ka! Mga kababayan, ano? Opo. Wala na akong problema doon. Sino na makasasagot yan? Dapat mag-usap na lang silang magkapatid, di ba? Pero ayoko naman pasukan yun. Ayoko naman pakialaman yun. Halimbawa, kumprontahin ko yung kapatid niya na nandun sa komite, mahirap naman yun. Hindi ako pwedeng makialam doon. Pero may napansin lang ko dyan, Senator, no? Nung nakaraang linggo ay kasi sa mga nakaraang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko parang sabi ko parang hindi tama. Meron ako napansin na parang dreams do come true. Di ba mga kababayan? Dito, i-check natin anong sinasabi ng mga komento, mga kababayan. Di ba? Anong sinasabi ng mga komento? I-check po natin mga kababayan balikan po natin itong si Senador Marcoleta. Puro kasi paepal itong si Ben Tulfo banat ng banat, nandun naman yung kapatid niya. Di yung mga kapatid mo ang sabihan mong paepal. Hindi si Senador Marcoleta. Di ba? Although hindi mo tinukoy, tiyak na binabanggit mo yung Team Marcoleta kasi siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sabihan mo yung kapatid mo na mga paepal. Silang sabihan mo, hindi si Marcoleta at si Kiko Matching na nagmamagaling. Pati si Senator Lacson. Puro paepal din. Gustong pangunahan si Senador Marcoleta at hinaharang pa yung mga schedule. Gaya nung September 1, ng Monday, gusto pa agawan ng schedule. Ano yon? Kayo ba ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Kayo ba ang chairman dyan? Puro ka din kayo paepal Sabihan mo yung kapatid mo at yung mga veterano na wala namang nagagawa. Tignan mo si Senador Marcoleta. Bago pa lang, ang dami nang nagagawa at talaga namang pinagkakatiwalaan ng mga taong bayan. Dito, i-check po natin yung mga komento kung may pumapanig sa'yo. Tignan nyo.
Matalino si Senador Marcoleta. Si Ben Tulfo, puro ngaw-ngaw. Natalo na nga, akala niya, kumpanya na naman. Oy, matagal pa kumpanya. Nangangampanya ka ba, Ben Tulfo? Sablay ka dito. Banatan mo yung mga kapatid mo. Na puro, magagaling lang sa chismisan. O puro forma lang si Ben Tulfo. Gusto kasi ni Ben Tulfo, labo na ang mga kapatid niya. Lang ang mayabang sa Senado. O gusto mo kasi, nasasapawan yung mga kapatid mo. Kaya ikaw, malungkot dyan. Ikaw lang yung hindi nanalo na Ben Tulfo. Kasi puro ka din forma. Boss, dapat mas malaki view doon sa programa ni Senador Marcoleta kaysa sa'yo. Anong gagawin natin? Diba? Ganun talaga. Syempre, miyembro ng kulto daw ang dapat mag-imbestiga. Yung mga basher ni Senador Marcoleta, mga honghang kayo. Sino ba pasikat? Si Ben Tulfo. Gusto niya kasi ang sisikat lang yung kanyang kapatid na puro pasikat din. Sabi ni Jello, bro, si Kiko ang kasabwat. Yun ang birahin mo, si ang dagat. Ben Tulfo, sabi ni Kulas, mahilig sa sausaw yang si Bitag. Kasi nga, laos na siya. Talunan sa Senado. Wag na yan, ang pagtunan ng matik na yan. Papansin lang si Ben Tulfo, yan, puro bash ang inabot mo. Tuloy pa natin. Sabon na, ay sinabon mo pa uli. Bakit? Yung komite na baka yun ang nagpapabigat sa kanyang kalooban. Baka naman po ganun lang. Yung miyembro ng committee ko, kapatid niya Ay, teka, yun ang problema natin. Opo. Wala na akong problema doon. Sino na makasasagot yan? Di dapat mag-usap na lang silang magkapatid, di ba? Pero ayoko naman pasukan yun. Ayoko naman pakialaman yun. Halimbawa, kumprontahin ko yung kapatid niya na nandun sa committee, mahirap naman yun. Hindi ako pwedeng makialam doon. Pero may napansin lang ko dyan, Senator, no? Nung nakaraang linggo ay kasi sa mga nakaraang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko parang sabi ko parang hindi tama. Meron ako napansin na parang para bang bawa maliligo ka diyan, di ba? Okay. Naligo ka. Oo. Nakapagsabon na ay sinabon mo pa uli. Bakit? Tapos na maligo, ha? Anong napansin mo? Hindi kasi parang sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, ang pagkakaalam ko, di ba may privilege speech? Oo. Tapos after ng privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Mga kababayan, yung pinaparinggan nila dito, si Ping Lacson. Kasi nga naman, talagang akala mo, siya yung bida ng Blue Ribbon Committee. Siya yung pinaka-main star doon. Na parang pinapalabas niya, nag-imbestiga din ng sarili niya. Kahit na nag-imbestiga na si Senador Marcoleta. Kaya si Ping Lacson, isa ring sausawera. Di ba mga kababayan, pinapaano niya na mas magaling siya kay Senador Marcoleta. Kiko, Tito Soto, sama-sama yung minority. Ginulpi ni Senador Marcoleta. Hala ka. Eto po. Kasi yun ang kumbaga sa introduction di ba? Okay. Napansin ko na nag-imbestiga na. Nagsimula na. Natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang mga susunod. May bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga Senate investigation, ngayon ko lang nakitang may ganon na Mabuti napansin mo yon, Nelson. Akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakayin yon na parang ako lang. Baka akala na, baka isipin pa nila kung
Parang kayo pa namumuna sa... Kung anong motivation, ano. Pero sa rules pa pag-usapan natin, walang ibig sabihin sa ano pa man. Sa rules ba, pwede pa ba yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Parang may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo. Hindi dapat na ginawa pa yon. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya lang, pinayagan din. May pagka-liberal naman sa... Pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro ron, pwede ka namang magtanong. Lalong-lalo na kung At katulad doon na lang niya banggitin yung mga binabanggit niya. Pwede pala naman yun. Pwede naman yun eh. Ayun. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang projects. Actually, nabanggit na yung mga yun eh, sa komite. Kasi ang pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti isumite mo sa komite yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron daw siyang nakita sa ganitong lugar, sa ganitong siguro, mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan. Hindi yun ang listahan. Nagtagumpay lamang siya dun sa... New Mentos. Kita nyo po mga kababayan, si Ping Lacson na nagsagawa ng sariling investigasyon. Gusto niyang magpasikat, mga kababayan. Ang nangyayari kasi dito, mga ka-wonders, kinaiinggitan nila si Senador Marcoleta na para bang nasasapawan sila. Kayo kasi, mga inggitero kayo, Kiko, Matching, Ping Lacson, Tito Soto, Ben Tulfo, lahat na ng mga ng minority na iinggit talaga kay Senador Marcoleta kasi nga parang nakikipagkompetensya sila dahil sa 2028 presidential election na itong si Kiko Pangilinan din wala pang nagagawang programa sa agrikultura. Wala pa siyang naiaano ng mga plano. Nalubog na yung mga palay. Ano nangyari? Ngayon, makikisaw-saw ka sa Sa Blue Ribbon Committee. Hoy! Doon ka sa dagat. Magtula-tula ka doon. Kaya ka nababas ng tao Ang dagat! Wow! Ate Shawi. Sabihan mo yung mister mo. Huwag mo nang sumausaw. Papangunahan pa si Senador Marcoleta. Ay, laka. Diba mga kababayan? Itong si Kiko, parang matching ito, sabi ng ng mga basher tuloy pa natin mga kababayan. Masasabon itong si Ben Tulfo, Kiko. Optics, mga litrato. Opo, At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Di ba? Ayun. Pero sa inyo, yan. Sinabihan ni Senador Marcoleta si Ping Lacson yung epal. Kasi nga parang pinapalabas niya, siya lang yung nag-imbestiga. Pinapangunahan niya si Senador Marcoleta na pinapakita niya, mas matalino ako kay Senador Marcoleta. Gawa ko ito. Parang pinamumukha kasi ni Senador Lacson, mas matalino siya, papasikat. Yun yung mga paepal, Ben Tulfo. At yung dalawang kapatid, sabihan mo, hindi si Marcoleta. Kaya ka nababakbakan dito Tuloy natin.
Kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan nyo yun eh. Parang pinalagpas nyo na lang. Ay, ako naman lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Hindi papayagan yung ganun. Kaya lang, may pagkaliberal naman yung mga tuntunin siguro. Lalong-lalo na, matatanda na sila ron. Opo. Ako naman, sabi mo nga, transfer lang. Bagong transfer lang ako di ba? Kasi, kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Para kasing, ito pakiramdam ko lang Oo. na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, the privilege speech, parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng, hindi ba? Katulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, ito, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda, meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon investigation? Commission 2 ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang mukhang masasapawan tayo. Magtayo rin tayo. Natin. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang nilatag meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So bukod na investigating body ito? Ito, independent body na ito. Yan ang sinabi ni Kiko Pangilinan. Magkaroon ng ibang investigasyon. 'Di ba? Gusto niya pang magpasikat O, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo mga kababayan, bakit kaya why Senador Kiko? Nako, sabi ni Pilipinas May Balita. Humiling ka na maging parte ng Blue Ribbon Committee. Tapos you are creating your own investigation? Sablay ka, Kiko Pangilinan. Maayos na tinanggap ka sa bahay ni Senador Marcoleta. Tapos, mag-aasta ka na bahay mo yung bahay ni Marcoleta. Abay, sablay ka ang dagat. Mali ka doon. Nagmamagaling ka? Hala ka. Ang dagat, doon ka lang. Magtanim ka ng gulay. Huwag mong pakialaman ng flood control. Saling pusa ka lang dyan. Yan ang sabi ni Boy Pilipinas, Saling pusa ka lang. Kiko, ang ilog, baw. Ang dagat, sana all, China all. Hala ka. Mga kababayan, binabas siya Laban lang po, Senador Marcoleta. Mas may tiwala kami kaysa kay Kiko Matching. Hala ka, sabi ni Ellen Dumo. Hala ka. Marcoleta is doing his duty. But Kiko, being paepal, paepalero, like Tito Soto and Ping Lacson, sabi ni Sebastiano, Orangutano, ala ka. Panggulo lang yang si Kiko, magtanim ka na ng kamote doon sa ang dagat. Sabi ni Ruby Bago, hala ka, eto na po, tuloy natin, binabas ka tuloy. Sen, mukhang sa tingin ko bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict kasi meron ng 'di ba? At ang alam ko ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basan ay miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Isipin mo, Kiko Pangilinan, binastos mo si Senador Marcoleta dito.
ano yun, pagkatapos mo mag-apply sa isang kumpanya, nasasabihin mong wala kang trabaho, nung nakapasok ka na, feeling mo ikaw na may-ari ng kumpanya, hala ka. Ba't ganon? Ba't ganon, Kiko? Bastos yun. Parang nakisilong ka lang sa isang bahay, tapos aangkinin mo yung bahay, hala ka. Wag ganon, bastos yun, Kiko. Wag kang bastos. Binabastos mo si Senador Marcoleta, nagpapa-epal ka. Yan ang sabi ni Nicolas, ni Vicente Kiko Martilleno. O yun, mga kababayan. Sinasabi ko sa inyo may mga pa-epal kasi na hindi naman alam yung trabaho. Tapos pinapangunahan si Senador Marcoleta. Hala ka! Ang dagat! Wow! Di ba mga kababayan? Sinong hindi mabibisit? O sino ang hindi mabibisit kay Kiko Pangilinan? Di ba mga kababayan? Ituloy natin. Paano mabuljak itong si Kiko na nagpapasikat? Ben Tulfo, ito yung mga sabihan mo na mga kakampi mo. Di ba? Silang sabihan mong mga paepal, hindi si Senador Marcoleta. Diyos ko po. Okay, so technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. Oo. So ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oh. Same subject matter. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya Saka wala siyang tiwala sa committee. Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Bako po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakaka-insulto. Mga kababayan, di ba? Tama, umalis ka na lang, mag-resign ka na lang dyan. Di ba ikaw yung nagpresenta, Kiko Pangilinan, na gusto mong makigrupo sa Blue Ribbon Committee? Di ba sa agriculture ka? Ba't ka nakikiepal dyan sa flood control? Wala ka namang alam pala dyan. Tapos, feeling chairman ka dyan? Feeling ikaw yung Blue Ribbon Committee chairman? Ikaw yung naitalaga? Aba, ang kupal mo naman? Huwag ganon. Binabastos mo si Senador Marcoleta. Kasi gusto mo magpasikat. Wala ka namang kredibilidad. Di ba mga kababayan? Sabi ng mga comment nakikiepal ka lang, Kiko Pangilinan. Masyado ka ng pasikat, laos ka na. Paano ka ba nanalo? Iyon ang sabi, May pinoprotektahan yan. Kung ganyan sila yung mga klaseng politiko na nagtatakip ng kamalian ng kapwa kaalyado. Hala ka, sabi ni Hal AI, hala ka pa. Ha. Tinatago ang Kiko na yan, kaya gusto bumoto ng ibang team para hindi siya makasama sa investigasyon. Hala ka. Di ba mga kababayan, yan ang sinasabi. Check pa natin mga kababayan. Kasi, yung ginawa mo. Tama ka dahil unang araw pa lang di ba? Parang first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate ko. Di ba, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman? Yun nga sinabi ko sa iyo. Ako ang pagkakaintindi ko dyan. Iniinsulto niya ako Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya.
na chairman ng Blue Ribbon Committee. At pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, Sen, baka malabo pa, baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito wala pala kayong tiwala eh. Talagang medyo kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Oho. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. Oho. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang harapin mo at iimbestigahan mo, Opo. hindi mo nakakayanin naman ng isang araw. Oho. O, kita nyo mga kababayan, talagang may puntos itong si Senador Marcoleta eh. Diba? Itong mga pa-epal kasi, gaya ni Ben Tulfo, banat ng banat, hindi nag-iisip. Diba mga kababayan? O, sinong palpal ngayon? Kiko, Ping Lacson, Tito Soto, Kiko Pangilinan, Ben Tulfo, Bitag, Erwin Tulfo, lahat Rafi Tulfo. Diba mga kababayan? Hindi nyo matatalo si Senador Marcoleta sa mga debate. Kala nyo kasi kayo yung magagaling eh. Diba? Kala nyo kayo yung magagaling pero sablay kayo. Hindi nyo kayang talunin ang isang Senador Marcoleta. Yan ang sinasabi po. Kasi gusto nyo magpasikat pero mga laos naman na kayo. Bagong salta lang ito pero sikat na. Diba mga kababayan? Ayaw nilang parang gusto nilang magpasikat kay Di ba? Sabi ko nga sa inyo tignan natin yung mga komento dito mga kababayan. Ito yung mga comment. Ito po. Kita natin yung mga comment dito. Ayan mga kababayan nakita nyo po. Kita nyo yung mga comment. Ayan check natin ha. Makasabihin nyo nagjo-joke tayo Ayan ayaw ko nang iniinsulto ako. Kung gusto nyo akong palitan, magpresenta siya. Pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Senator Marcoleta, tignan nyo. Kiko Pangilinan, kung mas magaling ka kay Senador Marcoleta, presenta mo yung mga plano mo. Hindi yung gagawa ka pa ng commission na ibang Blue Ribbon Committee, yon? Dagdag gasto? Yun? Mas magaling ka kay Senador Marcoleta? Hala ka. Kita nyo mga kababayan, di ba? Wala sablay itong itong Kikong na to Di ba mga kababayan? Ituloy pa natin. Di ba? Ngayon, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto talaga yan. Iniinsulto mo si Senador Marcoleta. Nang babastos ka pa. Grabe naman tong si Kiko na ito. Sinong hindi mabibisit sa'yo? Baka iwanan ka pa ng tao. Diba? Kung pagpaparising kita kay Senador Marcoleta at kay Kiko, naku, walang-wala ka, Kiko. Doon ka lang magtanim ng kamote. Diba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating ombudsman Conchita Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung yung ombudsman talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, nila sa akin na ang ombudsman ay malinis na malinis. At walang corrupt dyan. Ako diretsahan ako Lalo ng partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong dyan. Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan Nako, puro dilawan pala kayo. Hala ka. Grabe talaga, Check na natin yung mga ibang mga komento dito, mga kababayan. Mabibisit ka kasi sa grupo na Kiko Pangilinan. Sablay naman talaga ang mga ito. Yan, ayaw kong iniinsulto ako.
Kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Senador Marcoleta, Blue Ribbon Committee Chairman. O, kita mo, Blue Ribbon Committee Chairman ito, pero nagmamagaling ka, bobo ka daw. Sabi ng mga basher, totoo, bobo ka daw eh. O, check mo yung mga comment, hindi ako nagsasabi niya na, eto po. O, eto yung mga comment to. O, kaduda-duda nga ang mga panalo ni Kiko, bakit kaya nanalo siya? Nagtatanong lang. O, sabi ni Den Ortil. O, di ba? Kaduda-duda ka daw na nanalo. Sino daw nagpanalo sa'yo? Si Garcia? O, sabi ni Alea JMP. Sen Kiko, tina-challenge ka ni Senator Marcoleta. Nako, ilalampaso ka lang yan. Sabi ni Sabastero. Panakot lang yan ni Marcoleta kay Sen Kiko Pangilinan. Siguro natatakot na umalis. Yan kasi may tinatagong sikreto. Yan si Senador Marcoleta. Nako po, mga hunyango kayo. Gusto nyo lang magpasikat. Mga dibobo kayo. Sabi ni Ariel Kupag. Bobo yan si Pangilinan. Gagawin ng batas, palpak pa. Ogag na yan. Baka isa yan sa mga kasabot sa anomalya. Sabi ni ako si Francisco. Kiko, kulayan mo, blue ribbon yung white mong buhok at huwag kang magmagaling. Yung mga pinasamong batas para sa mga batak, kita mong nangyayari. Kaya huwag kang mangialam. Ted Ju. O, kita nyo mga kabayan, binabas po si Marky, binabash itong si Kiko Pangilinan. O, anong masasabi nyo? Isang like po, isang share po, at isang subscribe. Kiko, ang dagat, Pinglakson, Bentulfo, lahat pinagbuhol-buhol ni Marcoleta. Mga kababayan, kasi naiinggit sila. Mga inggiterong palaka ang mga ito. Kaya mga kababayan, magtiwala po tayo kay Senador Marcoleta sa kanyang magagawa. Pinakamalupit na senador ito. Ang babangga kay Marcoleta para silang bumangga sa bakal na pader. Yan po ang aking bahagi. Ito po si The Wonders Philippines, ang inyong lingkod. Mabuhay! Isang like, isang share, at isang subscribe. Para po mas marami, mas maganda, mag-react na kayo. Mabuhay po.